Yung napuntahan namin, sobrang baha ngayon. Opo, mamimigay kami ng relief goods ni Chawo. Kailangan na din namin sumakay ng truck kasi ang dami naming dadaanan na baha. At bago pa nga namin mabigay yung mga relief goods, ang dami pa namin pinagdaanan. Kaya yung kaartihan ko sa buhay na bawas-bawasan dito. Kaya naman, from this to this. At eto nga, nakaredy na akong bumabad sa bahay. Sakto, dumating na yung mga pinaluto namin para sa 1,000 na katao. Naisip ko din kasi na bumaba na sa kanila kaya wala na silang time magluto. Kaya maraming salamat sa owner ng Mekede. Pinagtulungan na nga namin ng mga kaibigan ko tong mga pagkain. Kasi kung ako lang ang gagawa niya, baka aabot tayo hanggang bukas. Alam niyo naman ako, mas marami pa yung kaartihan ko sa buhay, no? Hindi ko na rin pala kailangan mag-workout kasi dito pa lang tibang-tiba na ako. At sakto, dumating na yung truck na gagamitin natin. At finally, makikita ko na rin si Dee. Grabe, halos 1 week na rin pala kaming hindi nagkikita. At bagyo pala yung magpapa-LDR sa amin. Daig pa namin yung nag-travel, no? Nakita ko yung excitement sa mata nila kasi nakita nila na walang baha dito. Sabi ko nga sa kanila, pwede silang mag-evacuate sa bahay namin. Maliban sa 1,000 na katao, makakapagbigay din tayo ng grocery pack sa 200 na family. Kaya maraming salamat sa lahat ng nag-donate. Kasi lahat ng yun nabili namin ng mga relief goods. Siguro next time na lang ako magsa-shopping, mas uunahin ko na to, no? Hoy, masyadong miss na miss nyo ang isa't isa. Sobrang na-appreciate ko nga yung owner ng truck na to kasi pinahiram lang sa amin. Kumbaga, willing din siya tumulong. Medyo naawa nga ako sa mga kaibigan ko kasi medyo mainit daw. Kaya feeling ko para silang ino-oven yan, no? Kami na nga yung umupo sa harap kasi kami yung magbibigay ng direksyon. Kung dati sa TV ko lang to nakikita, ngayon sa personal na. Normal naman talaga na may bagyo at malakas sa ulan pero yung bahay, hindi talaga. Kaya talaga nakakadurog ng puso, no? Ang first na pinuntahan nga namin dito sa Masanto. Ang dami din kasi nag-message sa akin na malalim din daw yung baha dito. At maraming salamat din sa CEO ng Skin Fantasy na si Ma'am Christine kasi sinamahan niya kami. At dito na nga nagsimula yung journey namin. Tinanong ko na nga yung mga tao dito, sanay na daw sila sa baha. Kasi every year na lang daw nangyayari to sa kanila. Feeling ko kung may experience ko to, baka hindi ko rin kakayanin. Kaya sobrang swerte na din natin na hindi tayo binabaha. Halos nasa school nga yung mga evacuees nila. At dito nga sa ground floor, baha na. Kaya yung klase nila dito, suspended talaga. Yung kulay nga ng tubig, parang matcha. Hoy, yung intrusive thoughts mo. Opo, pag-akyat ko, yan ang bungad sa akin. At kahit alam ko may pinagdadaanan sila ngayon, hindi pa rin nila nakakalimutan ngumiti. Kung alam niyo lang, sobrang thankful ako na nakasama ko talaga si Dee. Kasi nakita ko din kung gaano ka-pure yung puso niya. Hoy, Erika, huwag ka magdrama dito. Yung next naman na pupuntahan natin, etong baba. Kailangan nga isakay sa bangka yung mga goods kasi medyo malayo yung pupuntahan, no? Kaya talaga nagtulong-tulong na kami dito. Kung dati nakakasakay lang ako sa bangka kapag nakakapag-beach ako. Ngayon, sa baha naman. Gusto ko pa nga sana mag-crystal kayak kaso hindi clear yung tubig, no? At ang babait ng mga tao kasi binigyan pa kami ng tubig. Sabi namin sa kanila, maglakad na lang kami kasi hanggang tuhod lang naman. Kaso maraming butas, baka mahulog kami. Naalala ko tuloy nung bata ko, hindi ako pinapayagan ng tatay ko maligo sa ulan at sa baha. Pero ngayong na-experience ko siya, sa una lang pala masaya. Kasi marami ka din sakit na makukuha, no? Hindi pa nga ako kumakain at nalaman ko alas 5 na pala ng hapon. What if iluto ko na at kainin ko na tong isda? Hoy, hindi sa'yo yan. At ngayon nasa second destination na tayo dito sa Makabebe. Ang pinakamatagal daw na baha sa kanila, 6 na buwan. Kumbaga, mas matagal pa sa relasyon nyo. Isipin nyo sa kalahating taon, nagtiis sila ng gano'n. Malapit kasi sa kanila yung Pampanga River, kaya mabilis bumaha sa kanila, ginamit na din nga tong chapel na to na evacuation center. Salamat din sa mga Coast Guard kasi inassist nila kami dito. Kaya salamat kay Sir Chis kasi siya yung tumulong sa amin na magawa namin to. Kung alam nyo lang, kahinaan ko talaga yung mga matatanda. May sobrang ang mga relief goods kaya pinamigay namin sa ibang pamilya, no? At eto na nga yung pang-apat na destinasyon natin. Kung kanina mga grocery packs yung pinamigay, ngayon mga meal packs naman. Para at least hindi na sila mahirapan magluto. Hindi na nga din kami nagtagal kasi ang dami pa namin pupuntahan. Medyo nararamdaman ko na nga yung pagod sa katawan ko. Pero yung utak ko gusto pa rin tumulong. Nakakawala kasi talaga ng pagod kapag nakikita mo silang nakangiti, no? Hindi na nga kami nagtagal kasi meron pa kaming hinahabol na oras. Bago nga kami aalis, pinakain na rin kami dito. Opo, talagang pinagluto pa nila kami. Nakakahiya naman humindi kasi gutom na rin talaga ako.
Kaya sabi ko, isasantabi ko muna yung pagiging mahiyain ko, no? Pagkaalis nga namin, bumuhos yung ulan, tapos high tide pa. At ngayon, nandito naman kami sa Apali. Meron nga silang mga tent dito kung saan sila pwedeng matulog. At nakakatuwa kasi nakilala pa kami nila Chawot dito. Ilang beses kong iniwasan yung ulan, pero nabasa din pala kami. Opo, nagmukha na kaming mga basang sisi. Eto na nga yung pinakalas na pupuntahan na. Nagpalit na rin ako kasi baka bigla ako magkasakit. Kapag pa naman ako nilagnat, sobrang lala, no? Namamaos din ako, kaya siguradong ilang araw nyo akong hindi maririnig ang From This to This. Ayun lang.